Sa pulang bulsa nating lahat at sa sapul ang ating kabuhayan ng matinding problema ng bansa sa korupsyon. Kabi-kabila na nga ang mga rally hanggang ngayong araw. Sa pagbaha ng mga panawagan kontra korupsyon, lumutang naman ngayon online ang umano'y posibilidad na magkaroon ng caretaker president na suportado raw ng militar. Kabilang sa mga pangalang lumalabas ay ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang. Wala po yan sa batas. Remember this, ha? Okay? Matagal natin inaantay na ipagtanggol ng sundalo ang konstitusyon. This is against the Constitution. Kung totoo na merong takeover or caretaker na si Ramon Ang. Hindi po yan naaayon sa batas. Nakarating na raw yan kay Ang. At sa kanyang Facebook page, sinabi niyang hindi raw siya papasok. Aasahan namin yan, ha? RSA. Sabi mo, let me put things to rest. I am not entering politics. Sana, RSA, mayaman ka na. Hindi mo na kailangan magpayaman. So sana, let your yes be yes and let your no be no. Sana, magpakalalaki ka at panindigan mo yan. Sana, huwag kang katulad ng ibang mga politiko na iba sasabihin, iba ang gagawin. Ha? So, we don't expect you to enter politics according to you. Sa politika. Kilala raw siya bilang isang taong tahimik na nagnenegosyo at sumusuporta raw siya sa gobyerno at sa mga komunidad. Mananatili raw siyang ganyan. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ng bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa isang tao. Kailangan daw iisa ng direksyon ng gobyerno, pribadong sektor at ang publiko. Napareact din si Congressman Paulo Duterte tungkol sa pagkakaroon ng umano'y caretaker president. Nakababahala raw ito at labag sa ating konstitusyon. Yes, labag Kung yan. mangyari nga yan, para raw tayong banana republic na pamumunuan ng kung sino ang highest bidder. Yeah, alam mo, yan ang medyo problema dyan, highest bidder. So, ang makikinabang dyan, naalala nyo, dito sa mga kaedad ko, may mga crony noon, nung panahon ng tatay, di ba? Si Marcos Sr. Maraming yumaman nun Maraming ano doon. No? Sana ito'y hindi maihantulad doon sa naganap doon. Dahil yun 20 years nang nakawan yun. Dami Kung merong mga nakapag-aral ng husto patungkol dyan sa pagiging diktador at nakawan dyan sa gobyerno, alam na alam ng dilaw yan. Silang nakakaalam yan. Kaya nga may korupsyon na idinala pa doon. Even yung state tax ni Bongbong Marcos hindi bayad, final and executory. Hindi na natin alam kung ano mangyayari dyan. Di ba? Ang daming ang nakuhang pera na-sequester na pera nila. No? Tapos ngayon, pupunta tayo ulit sa ganitong klase ng na ang mga bilyonaryo ang magmamaniubra ng gobyerno, ang mga politiko nakatingin-tingin lang, ang AFP nakatingin lang. Kung totoo ito, hindi po maganda. Sana po ito hindi talaga maganda. Huwag niyong gagawin yan dahil hindi po yan solusyon. Sana po yung mga bilyonaryo dumistansya kayo sa ganitong klase. Huwag kayong matukso sa pagiging gahaman dahil marami na naman kayong pera so you don't need this. No? Ang ano nito, bakit kumakalat yung ganitong klaseng balita? Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na namressure para mag-resign si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito rin daw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief of Staff General Romeo Brown. Nako, yan ang mahirap. So ang nag-pressure, di umano, kung susundan natin 'to sinasabi ni ni Pulong Duterte, ay kung ito'y totoo, hindi ito maganda. Ang nag-pressure ay business tycoon, umalis si Bersamin. So sa madaling salita, tuta na lang 'to si Bongbong Marcos. Kung totoo ito pon na lang siya, pon. Tau-tauhan. Ang nagpapatakbo ng gobyerno natin, yung mga business tycoon, yung mga bilyonaryo. Diba? Hindi to talaga maganda.
at ang pumupondo sa AFP chief na si Browner, yung grupo ni Browner. Ba? Edi kontrolado mo ang executive dahil napatanggal mo si Bersamin at kontrolado mo ang AFP. Dahil ikaw ang pumupunto dyan. This is very, very, very dangerous sa bansang Pilipinas. Lulubog talaga tayo dito. Asahan ninyo, pag lumubog ng tuluyan ang bansang Pilipinas at iilan lang ang mayayaman, yung mga business tycoon, asahan ninyo, totoo itong sinabi ni Pulong. Kasi ganyan na pong pupuntunguhan yan. They will prioritize yung mga business tycoon. Di bali na makawawa yung mga mahihirap. Ha? Sana lang mali si Pulong Duterte. Kasi nakakaawa po tayo. Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Nakabalik na raw ang mga oligarch. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, hindi sila magpapadala sa mga walang basihang impormasyon. Sa programa naman ng One Balita Pilipinas, nakapanayam ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosem, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Giit ng alkalde na hindi makatutulong sa bansa, lalo na sa ating ekonomiya, ang anumang uri ng kudeta o destabilisasyon. Mr. Ramon Ang is a well-established, hindi po ako mag-aalangan considering his background. Speculations lang ho yan. At sa ngayon, wala ako nakikitang paraan na magkakaroon ho ng successful na destabilization. I don't think the military will ever be compelled to do something extrajudicial unless there is a compelling reason. Ayun. Hindi natin alam kasi sabi niya hindi gagawin niya ng sundalo, hindi gagawin niya ng AFP. Unless, ang problema nandoon sa unless, there is a compelling reason. Ano ba yung compelling reason? Kung adik ang presidente, compelling reason ba? Para gumalaw ang AFP? Kayo nagtatanong lang. Kung bilyon-bilyon ang ninanakaw ng speaker, is that a compelling reason? Kung umabot na sa trilyon ang flood control projects, trilyon yun, trilyon, is that a compelling reason for the AFP to stand for the Constitution? Nagtatanong lang tayo, ha? Kasi yung pagiging adik, pinatunayan mismo yan ng kapatid. So ano ba yung sinasabi ni Magalong na compelling reason? Kung weekly ba nagdi-deliver ng milyon-milyon na pera sa mga bahay ni Tambaloslos at ang mga kontraktor ay pag-aari mismo ng mga congressman, is that a compelling reason for the AFP? Tinatanong ko lang po si Magalong. Ano kaya ang ibig sabihin ng compelling reason para gumalaw yung AFP? Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo.